Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa maulang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. Ito ang sinasabi: ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa liko. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ng pagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa inyo ang aming mga kaibigan sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo, Panginoon. Aming inilalapis sa inyo ang aming mga drivers na naghahanap buhay sa mga lansangan, na sila'y ingatan at proteksyonan mo sa mga masasama. Aming ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot na ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito ay iyong pinahinto. Amin ding itataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Sila ay iyong ingatan sa kanilang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa bawat hapag kainan. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga kasagutan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, sa umaga ng Miyerkules ay matatagpuan, ang pamagat ay ang Ebanghelyo ni Jesus, the Gospel of Jesus. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng 4 na ebanghelyo. Una, upang magbigay ng kumpletong paglalarawan kay Hesukristo, habang ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ginamit niya ang mga tao na may iba't ibang pinanggalingan at personalidad upang ganapin ang kanyang layunin sa pamagitan ng kanilang panulat. Ang bawat isang manunulat ay may partikular na layunin sa kanilang ebanghelyo, at sa pag-abot sa mga layunin iyon, binigyan diin ng bawat isa ang iba't ibang aspeto ng persona at ministeryo ni Hesukristo. Sumulat si Mateo para sa mga Hebreo, at isa sa kanyang mga layunin, mga kaibigan, ay ipakita ang lahing pinanggalingan ni Jesus at ipakita na siya ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Siya ang katuparan sa hula sa lumang tipan. Na siya ay malaon na nilang hinihintay na Mesiyas
o tagapagligtas at dapat silang maniwala sa Kanya. Binibigyan din ni Mateo na si Jesus ang ipinangakong hari, ang anak ni David, na naupo sa trono ng Israel magpakailanman. Si Marcos naman, mga kaibigan, sa Ebanghelyo ni Marcos, na pinsan ni Barnabas, ay isa sa mga nakasaksi sa kanyang sariling mga mata sa mga pangyayari sa buhay ni Kristo. Gayon din bilang kaibigan ni Apostol Pedro, sumulat si Apostol Marcos para sa mga hintil na makikita na hindi niya pagbanggit sa mga bagay na mahalaga para sa mga mambabasang Hudyo. Katulad ng talaan ng mga angkan, mga kontrobersya sa pagitan ni Jesus at mga leader ng Hudyo, mga pagbanggit sa lumang tipan at iba pa. Binigyan din ni Apostol Marcos na si Kristo bilang isang nagdurusang alipin at dumating siya hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Sa Ebanghilyong San Lucas, ang minamahal na manggagamot, na isa ring ebanghelista at kasama ni Apostol Pablo ang sumulat sa Ebanghelyo ni San Lucas at sa Aklat ng Mga Gawa. Ayon sa Lucas, ang tanging hintil na may akda ng bagong tipan, malaon na siyang tinatanggap bilang isang mahusay na tagapagtala ng kasaysayan ng mga taong ginamit ang kanyang mga sulat sa pag-aaral ng talaan ng mga angkan at kasaysayan. Bilang isang manunulat, mga kaibigan, ng kasaysayan, sinabi niya na ang kanyang intensyon sa pagsulat ng kanyang ebanghelyo ay upang sumulat ng isang maayos na tala ng buhay ni Kristo ayon sa mga salaysay ng mga saksi. Matatagpuan po natin, mga kaibigan, sa Lucas Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. Dahil sumulat siya particular kay Teopilo, na isang hintil na may mataas na katungkulan, mapapansin na ang kanyang ebanghelyo ay idinisenyo para sa mga hintil at ang kanyang intensyon ay upang ipakita na ang pananampalatayang Kristiyano ay batay sa mga mapagkakatiwalaan at mga mapapatunayang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Laging tinutukoy ni Lucas si Jesus bilang anak ng tao at binibigyan din ang kanyang pagiging tao. Marami siyang binanggit na mga detalye sa buhay ni Jesus na hindi matatagpuan sa ibang ebanghelyo. Ayon naman sa ebanghelyo ni Juan, ay kakaiba sa tatlong ebanghelyo at naglalaman ng mga teolohikal na katuruan tungkol sa persona ni Jesus at sa kahulugan ng pananampalataya. Tinutukoy ang mga ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos at Lucas na magkakatulad na ebanghelyo o synoptic gospel. Dahil magkakatulad ang kanilang nilalaman at estilo, hindi nagsimula ang ebanghelyo ni Juan sa kapanganakan o panlupang ministeryo ni Jesus,
kundi sa kanyang ginagawa at mga katangian bilang Diyos bago siya naging tao. Ayon sa Juan 1, talatang 14. Binibigyang diin ng Ebanghelyo ni Juan ang pagka-Diyos ni Kristo na makikita sa mga salitang gaya ng ang salita ay Diyos. Juan 1:1. Tagapagligtas ng sanglibutan. Juan 4:42. Anak ng Diyos, ginamit ng paulit-ulit at Panginoon at Diyos. Juan 20:28. Sa Ebanghelyo ni Juan, mga kaibigan, inangkin din ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos sa pamagitan ng mga salitang, Ako nga. Ako nga. Ang pinaka natatangi sa lahat ay ang Juan 8:58, kung saan sinabi niya, bago si Abraham ay ako nga. Bago si Abraham ay ako nga. Ngunit binigyan din ni Juan ang pagiging tao ni Jesus sa kanyang pagnanais na salungatin ang maling katuruan ng isang sekta ng reliyon ng panahong iyon. Ang mga Gostiko na hindi naniniwala sa pagiging tao ni Jesus, ipinahayag ni Apostol Juan ang kanyang pinakalayunin sa pagsulat ng kanyang Ebanghelyo. Sa San Juan 20:30 hanggang 31. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan tungkol sa 4 na ebanghelyo na ibinigay ninyo sa amin bilang iyong mga anak. Salamat sa ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan, upang malaman namin na ikaw, o Diyos, ang siyang Diyos na aming tagapagligtas. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Naway ito'y pumasok sa kanilang puso, o Diyos, at kanilang isabuhay upang sila, Panginoon, pagdating ng panahon sa iyong pagbabalik, ay makasama mo sila sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, o Diyos, at sa umagang ito, Panginoon, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.